Alam mo ba na may grocery sa Quezon na ang laman ng mga delata hindi pagkain, kundi mga kwento ng buhay na iniligtas? May isang araw sa bayan ng Sariaya, Quezon, sa dulo ng kalsada nakatayo ang lumang grocery ni Tatay Elpidio. Kupas ang pintura, maalikabok ang istante, at puro lumang delata ang paninda. Walang bumibili, pero hindi niya ito itinatapon. Dumating ang apo niyang si Marco galing Maynila para tumulong. Isang araw napansin niya, 1995 pa ang expiration ng mga sardinas. Nagtanong siya, "Loloy, bakit ayaw niyo itapon to?" Pero iisa lang ang sagot ng matanda, "May halaga ang bawat lata." Lumipas ang mga linggo. Napansin ni Marco, tuwing hating gabi, may ingay sa bodega. At tuwing sisilip siya, nandun ang lolo niya, nililinis ang mga delata, parang mga ginto. Hanggang isang gabi, inatake sa puso si Tatay Elpidio. Bago isakay sa ambulansya, sinabi niya, "Ang susi." Sa ilalim ng cash register, "Bodega, buksan mo." Pagkatapos ng libing, binuksan ni Marco ang bodega. Inasahan niyang bulok na imbakan. Pero nagkamali siya. Hindi iyon bodega. Isa iyong silid na puno ng notebook at libo-libong malilinis at walang lamang delata. Binuksan niya ang isang notebook at doon niya nalaman ang totoo. Nung tagutom at baha nung 90s, lihim na ipinamahagi ni Tatay Elpidio ang lahat ng pagkain sa grocery niya, libre. Walang singil. Kapalit lang ng isang pangako. Huwag ipagsasabi para hindi looban ng magnanakaw. Ang mga lumang delata sa harap ng tindahan? Disguise lang? Binuksan ni Marco ang isang lata. May sulat sa loob, "Salamat Elpidio. Dahil sa latang ito nabuhay ang anak ko." May sulat mula sa nurse, "Titser." Magsasaka. Mga taong natulungan niya, pero may mas malaki pang sikreto. Sa loob ng isang lumang lata ng biskwit, may legal document, ang lupa ng grocery, at 3 hektarya pa, nakapangalan sa Community Trust Fund para sa scholarship ng mga bata sa Sariaya. Napaiyak si Marco. Ang lolo niyang inakala niyang kuripot, pala ang tahimik na bayani ng bayan. Ang huling lata, may pangalan niya. May susi ng maliit na bahay at sulat. Ang tunay na grocery, hindi puno ng tinda, kundi pusong busog. Mula noon, ang lumang grocery, naging community kitchen, kung saan ang bawat delata may kwento ng pag-asa.